Topic natin po ang mga 17 na bagay at mga galaw na hindi nyo na dapat ginagawa pag kayo ay edad 50 pataas. Lalo na pag senior. Pero kahit edad 40 pataas, ingat na tayo. 17 movements, 17 exercises na medyo delikado na pag 50 ka na, 60 ka na, 70 ka na. Okay? Tingnan po natin ha. General advice lang to. Kung kaya nyo gawin to, sige. Pero para sa akin, mas safe na ingat na dito. Number 1 out of 17. Quick twisting at the waist. Yan. Yung palagay natin, may nahulog na gamit. Yan. No? Tapos biglang mag-twist ka. Nako. Umikot ka na lang. Diba? Kasi kung mag-twist ka dahil nahulog to, mahirap yun eh. Baka hindi mo maabot yung angle, biglang mapilay ka, biglang mag-spasm yan. Lalo na yung mabilis, dapat dahan-dahan. Number 2, na galaw, sit-ups. Pag bata ka, okay ka mag-sit-ups. Ako nagsi-sit up, gusto mo lumitan dyan. Pero pag above 50, above 60, ingat sa sit-up. Baka hindi na kaya ng likod. Kasi pag tumatanda tayo, siyempre, sumisikip yan. Yung mga muscle natin sumisikip. Yung dulo ng mga joints natin, di ba, hindi na umaabot. Kaya baka magkaroon ng injury sa likod. Number 3, galaw na pag-iingatan. Magugulat kayo dito. Pag-akyat ng hagdanan. Di ba? Ang turo sa atin, climbing the stairs. Mabuti yan. Akyat, akyat. Exercise, exercise, pagod. Pero pag medyo 50, 60 na, ingat tayo sa climbing the stairs, lalo na kung marami. 5 palapag, 6 na palapag, hindi po maganda sa tuhod. Ang gusto natin, kung gusto nyo, maglakad-lakad na lang kayo. Pero yung pag-akyat ng hagdanan, medyo hindi maganda sa tuhod. Siguro, 1 palapag, 2 palapag, LRT, pwede pa. Pero yung up and down, bad for the knees. Number 4, full squat. Talungko, yung full squat. Diba? Yung deep knee bends. Dati, pag bata tayo, pwede kang mag-squat, diba? Tumatalon-talon pa tayo, naka-squat. Pero pag matanda na, above 50, above 60, mapapansin nyo, mahirap na sa tuhod. Matlaki ang strain o yung danger sa tuhod na masira ang tuhod kung full squat. Doc Lisa nga kahapon nag-full squat sumakit yung likod Dati nagagawa naman niya. Ngayon paglampas 50s ayun na nga. Number 5, ingat sa overhead lifting. Kunyari, meron kang gamit na mabigat, inaakyat mong ganyan. Overhead lifting na mabibigat na baggage, ingat na po. Kasi pag above shoulder level, nai-strain na to. Kaya patulong kayo. So, overhead lifting, ingat na rin. Overreaching, sobrang layo ng kuha. Sobrang layo, okay? Sobrang twist, ingat na po. Tsaka dapat dahan-dahan. Number 6, na pag-iingatan, rapid movements, biglang galaw, biglang kuha, biglang palo. Pag bata tayo, okay lang magalaw. Pero pag may edad na, dapat dahan-dahan. Kasi mabilis na ma-injure. Pag may edad, mabilis na ma-injure. Kaya nga, pag aakyat ng hagdanan o bababa ng hagdanan, dapat nakahawak na ngayon sa rail. Sa hawakan, okay? Ingat sa pagtingin sa baba. Kasi iba, nahihilo. Isa pa, pag hindi tayo dahan-dahan, nababangga na tayo. Very common yan. Bangga sa silya, kamay, bangga yung paa, bangga sa pintuan. Bakit nababangga? Mahina na yung vision natin. Mabagal na reflex. Hindi pa stable yung balance. So yan, number 6, rapid movements. Ingat. Number 7, bending at the waist to lift. Magbubuhat ka na mabigat, magbe-bend ka ng ganon. Sabay ganon, hindi po pwede yon. Kasi masama sa likod. Yung likod mo tumatabingi, lalo na kung mabigat yan, pwede ka ma-slip disc. Pwede maoperahan yung likod, delikado po yan. So, dapat pag magbubuhat, patulong na lang kayo o dalawa kayo. Half bend ng knee, pwede half bend ng knee or upo sa silya bago kunin dahan-dahan. Okay? Number 8, standing on uneven surfaces. Yung tumatayo ka sa
Sa palagay natin, yung semento hindi pantay. Semento, maraming bako-bako, o lalo na sa kalye natin. 'Di ba? Unstable yan, pwede ka matapilok. Nag-exercise ka sa labas ng barangay, bato-bato. Pag natapilok ka konti, hindi stable yung tapak mo, mapipilay ka. 'Di ba? So, ingat yan. So, standing on unstable surfaces. Number 9, behind the neck exercise. Yung binubuhat ka mabigat dito sa likod. Hindi na po maganda. Baka ma-strain yung neck. Dapat kung may binubuhat dito lang sa harap. Pag may kinakarga kang mabigat, kunyari mabigat na bag, dapat iyakap mo lang dito sa harap. Kung mabigat na bag to, wag mo ihahawakan ng malayo kasi mas malayo sa katawan, may strain sa likod eh. So kung mabigat tong bag, ihawak mo dito. Backpack. Malapit. Number 10, toe touches with lock knees. Yung kamay mo, inaabot mo yung dulo ng daliri ng paa. Alam niyo yun, di ba? Yung ganung ginagawa natin. O pwede yun sa bata. Pero pag matanda na, sumisikip na yung hamstring. Yung muscle sa likod ng hita, sumisikip na yung likod. Di ba? Tapos nakalock pa yung knee mo, diretso-diretso, pwede ka mapilay dito. Hindi nakakayanin. Kasi nga, umiiksi yung range natin of motion. Dati, kaya mo ikutin yung katawan, ngayon hanggang dito na lang. Dati, ulo mo, kaya lahat, ngayon medyo kulang na. Dati, kamay mo, kaya, ngayon medyo parang hanggang dito na lang. Umiiksi kasi nga, pag tumatanda, sumisikip yung katawan. Number 11, kulang sa warm-up, kulang sa stretch. Kailangan po every morning, lalo na pag 50 and above, meron muna tayong mga stretches. Kaya sa umaga yan, mga ganitong stretch, di ba? Ito, shoulder shrug, di ba? Pati sa ulo, konti-konti, alug-alug kamay, alug-alug paa, ikot-ikot ng kamay. Sa umaga, para okay na yung galaw na likod mo, para pag naglalaba ka, hindi ka mapipilay, hindi ka mag-i-spasm, hindi mai-injury. So warm up, pinapainit ang muscle every morning. Number 12, bawal din. Matagal nakaupo. Nakaupo for 8 hours o 3 hours. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Yan ang bagong risk factor ngayon. Ang mga tao daw na nakaupo na 8 hours a day or more, mas maikli ang buhay. Kasi nga, varicose veins, manas sa paa, baka magbuo ang dugo sa paa, lagi nakaupo, pati likod mo hihina, tiyan mo lalambot, kailangan lakad-lakad. Okay? Number 13, yung paggamit ng exercise equipment. Alam ko, edad 50, 60, gusto pa mag-gym. Ang bibigat ng mga weights doon, ang bibigat ng mga makina doon, baka ma-injure kayo. Kaya ingat tayo sa heavy exercise. Number 14, iwas din sa high impact exercise, yung mga badminton, yan, talon-talon, di ba? Basketball sa semento, nako, talon-talon, baka matuhod pa kayo. O mga running na talagang may maganda, low impact exercise, yung mga lakad-lakad lang, mabilis, swimming, pwede, bisikleta, pwede, yung mga ballroom dancing, tai chi, yung mga simpleng exercise mas better, mga yoga, mga ganyan. Number 15, dapat laging maayos yung posture. Diretso likod, pasok ang tiyan, ganyan, medyo wag masyadong slouch, nakaganyan. Pag nakita nyo yung kasama nyo o yung partner nyo nakakuba, ayusin mo konti, remind mo siya. I-remind mo kasi nga pag bad posture, mas nagkakaroon na injury sa katawan. Number 16, kailangan mag-practice tayo ng balanse. Balance exercise, so dapat lakad-lakad. Meron tayo konting mga dumbbell, mga 3 pounds, 4 pounds, di ba? Depende. Tapos yung mga paglalakad, dapat naka-rubber shoes para may balance. Sa gabi, dapat may ilaw. Kahit natutulog na, may konting ilaw. Kasi nga, lumalabo yung mata natin pag tumatanda. Diba? Pag matanda, pag madilim, di ka na makakita. Tsaka pag madilim, off balance ka. Diba? Mas hilo. So, dapat may konting ilaw kasi yung ilaw ang magbibigay sa'yo ng balance. Tapos, okay yung daanan mo na hindi ka madadapa. So, balance exercise.
And number 17, huli sa lahat, very important, oras na merong masakit sa katawan, merong nabangga, merong na parang na-injure, ipahinga mo muna mga half day. Kunyari na-injure to, huwag mo muna kalikot-kalikutin. Kasi lagi mo kinakalikot, lalo siya mababali, lalo siya ma-strain. Like ito, kung yan nagka-problem, hayaan mo lang muna, i-relax mo muna half day. Pag gumaling, di okay. Pag hindi gumaling, mukhang may injury, di pa check natin sa doktor. Pero mas maganda, i-steady lang muna. Okay, unless may bali. Basta, tandaan nyo, pag nagkakaedad, very common ang injury sa leeg, sa tiyan, sa likod, sa paa, lahat masakit sa talampakan. Tapos after 1 to 2 days, pwede nyo i-stretch, pwede nyo i-massage. Lagi ko sinasabi yung masahe, maganda yan. Kung may marunong mag-release nito mga lamig-lamig, yung mga muscle nodule natin dyan, pwede rin yon. Pero kung talagang may masakit, kailangan hanapin yung cause. Bakit masakit ng likod? Nasaan ang diferensya? Ba't masakit ang singit? Ba't masakit ang tuhod? Habang maaga, hahanapin natin. Let's say tuhod, baka may problema dito sa hita, tumitigas yung muscle, kulang ka sa stretch. 'Di ba? Masakit ang likod, baka tabingi yung likod mo, may kailangan ayusin, 'di ba? May matigas na muscle. So lahat 'yan pwede natin pa-check sa doktor, or kung meron kayong kakilala nagre-rehab, pwedeng therapist, o yung iba yung talagang yung mga bulag sanay din mag-massage. Basta mild to moderate massage lang, tingin ko okay naman. So do not ignore the pain. Try natin hanapin yung cause nito sa murang paraan. Sana po nakatulong tong video natin. 70 na bagay na dapat iwasan, wrong movements, wrong exercises na dapat ingatan ng edad 50 pataas. God bless po.